Hello guys, discuss ko lang sa inyo itong topic natin ngayon, yung TPS or Throttle Position Sensor. So, kung paano siya testingin or kung ano yung mga causes niya, kung ba't nasisira or tsaka yung mga symptoms niya, discuss rin natin. So, banggitin ko lang guys yung normal na TPS natin, tatluhan or apatan. Ito TPS to na dual type kung tawagin. Kumbaga nung araw, yung mga TPS natin, tatluhan or apatan siya dahil may throttle siya. Yun yung dekable. Pero itong TPS natin ngayon na accelerator position sensor, kaya siya naging dual purpose kasi meron siyang embedded na switch dito sa kabilang side. Then potentiometer naman dito sa bandang kaliwa. So kung pagmamasdan natin yung karaniwang TPS natin, tatluhan. Ito, animan siya. Pero parehas lang yung principle nila. Yan. Actually kaya siya naging animan kasi meron siyang safety features kasi nga since meron mga sasakyan na biglang nagwa-wild or kahit na hindi inapakan yung silinyador pag nagkaroon ng failure sa TPS, baka biglang umabante or biglang humataw. So kailangan meron siyang reconfirmation kaya nagiging dalawa yung sensor. Pero paliwanag ko lang guys yung construction ng TPS, lalo na yung mga sinauna. Para siyang potentiometer. Kung nakakita na kayo ng parang sa volume ng radyo. Pakita ko lang guys Diba yung mga volume natin ng radyo ng araw minsan yung pinipihit-pihit natin para lumakas tsaka humina yung sounds, yung tunog. So, sa mga nakalagay sa radyo natin dati. So, ito yun. Parang ganito siya. Meron lang siyang parang resistor sa loob. Then, may wiper. Every time na i-move natin, nagbabago yung resistance niya. Then, tatlo rin yung nito, terminal. Parang ganito. Diba? Tatlo rin. So, ang kaibahan lang, syempre, pag ininaan natin, mahina yung sounds. Dati sa mga sound system natin. Ito, pag nilakasan natin, lumalakas siya. Parang ganun. Sa mga silinyador natin, yung mga ATCS or TPS, Throttle Position Sensor, parehas lang rin siya. Tatluan siya. Pag inapakan natin yung silinyador, yan. So, magbibigay siya ng signal sa computer na hoy, sasabihin niya sa computer. Umaapak yung driver. Magbigay tayo ng mas maraming power, mas maraming gas. Parang ganun. So, ganun din dito. Siyempre, parang sa mga radyo natin di ba, pagka in-adjust natin, pag tinaasan natin yung volume, parang sinasabi natin sa radio or sa electronic circuit niya or component niya na, hoy, lakasan mo. Yun yung nire-request ng may-ari. Parang ganun. So, parang ganito yung trabaho niya, no? So, bakit ganon? Dalawahan pa siya. Ito, isa lang. Diba? Pero actually, meron din mga potentiometer na dalawahan. Yung nga guys, pinapaliwanag ko kasi, ito kasi, wala na siyang cable, kaya ganon. Wala siyang throttle. Kumbaga, yun yung throttle niya mismo. Pero yung, hindi kaya nung araw kasi naka-cable yung mga natin yung mga silinyador natin. Hindi kaya ngayon, driven by wire na Diba? So, kailangan, combination siya, kailangan dalawa. Para, halimbawa, nagkaroon ng failure dito sa kabilang side, pwede siya magkaroon ng limp mode. Ibig sabihin ng limp mode yung, halimbawa, pag inapakan mo, minsan walang silinyador, o minsan walang hatak, parang ganun. Parang niya, parang sinasabi niya sa driver, hoy, may diferensya tayo, may problema tayo. So, kailangan ipa-check mo sa mechanic or pa-diagnose mo para ma-check. Unless, madidisgrasya tayo, parang ganun yung tinutukoy nito. So kahit yung mga engineers na nag-design nito, ganun yung logic nila, ganun yung naiisip nila. So kailangan talaga sa modern systems natin ngayon,
Pagka syempre nagkaroon ng failure, halimbawa baka mamaya nagkaroon ng short circuit dito sa kabilang side. So hindi nagmatch yung data nila. Hindi sila nagpanagpo. So pwede niya sabihin sa computer, "Hoy, mag-limp mode po tayo." Baka mamaya iba na yung mangyari sa driver, baka biglang mabangga, or biglang mag-wild yung makina, hindi naman pala kailangan. So, yun. So, sabi ko nga, itong left side natin is para siyang potentiometer type. Madali mong malaman sa TPS kung potentiometer type tong kabila. Nang hindi mo pa siya kinakalag. Marami na kasi ako nakitang TPS marami na ako nabuksan. Lalo yung mga dual type na ganito. Pag tingin mo sa left side niya, pansinin mo para siyang copper. Tapos sa right side niya, parang kundi aluminum yung bakal, ganun. So, pag copper yan, malamang sa malamang, yun yung potentiometer type na TPS. Tapos, sa kabila, pag nakita mong bakal, malamang sa malamang yan yung switch type na TPS. So, yun. Try natin muna testingin itong, anong tawag nito? Itong potentiometer type natin na TPS. Diba? Bago tayo lumipat sa kabila. Para may idea lang kayo, guys. So, salpakan natin ang mga terminal, no? So, umayon tayo sa coding. So, yung red natin, yun yung positive. Yan yung pin number 1. Turo ko lang, guys, ha. Meron tayong, dito sa left side, dito sa potentiometer side, meron tayong pin 1, 2, and 3. Yung pin 1 natin, positive. Yung 2, yun yung signal natin. Then yung 3, ito yung ground natin. So, i-apply natin siya dito. Yan yung positive natin. Then, ito yung papunta sa, actually yung tatlong yung papunta sa computer box yan. Yung 1, yun yung reference voltage. Yung 2, yun yung TPS sensor. Sensor 1 yun accelerator position sensor 1. Then yung 3, yun yung ground niya. Or sensor ground kung tawagin. So, paano siya i-test? Yung mga potentiometer kasi kahit na ohmmeter lang, mag-check mo naman siya. Sa una, ito muna yung gamitin natin para may idea tayo, guys. Patong natin. Yan, meron tayong 6.4 mega ohms. So medyo malabo yung natin, Kita ba? So ang titignan natin dito, yung dulot-dulo muna. Kung may resistance pa siya. Kasi baka mamaya wala na ring resistance. Ay, tapon na natin to. Ibig sabihin, sira na siya. Wala na rin pakinabang. Diba? Normally yun ang unang chinecheck ko dyan lagi. Kasi pag wala nang nakuha ang reading or infinity na yung reading niya, wala na. Ano, guys? Yan. Pag pinagdikit natin siya, meron tayong makuha ang reading na 4.78 kilo ohms. Yan yung reading niya, guys, 4.78. Dulot-dulo yan yung power sa ground. So, meaning, buo pa yung pinaka main resistor niya sa loob, pero hindi natin alam kung nagko-contact pa rin yung wiper niya ng maayos. So, paano natin ma-check kung nagko-contact ng maayos yung wiper niya? Punta na tayo sa sensor ground. Ay, sa TPS input. So, ipit ko na to rito. So, meron siyang reading rito na 4.87 kilo ohms. Ayos tayo dyan. So, nakatap yung positive natin sa positive. Then, yung ground natin, nakatap siya sa TPS sensor input. So, 4.87 kilo ohms. So, tatry natin i-move yung pedal halimbawa lang. Ito yung pedal halimbawa. So, makikita natin yung pagbaba ng resistance. Di ba? Gradually, bumababa pa konti-konti. So, di-discuss ko na lang medyo malabo yung camera na. 4.93 kilo ohms, 4.61, 3,800 kilo ohms, 3,300, hanggang sa 0 ohms na siya. So, parang good siya, no?
ngayon, bubunutin ko itong sa positive natin, lagay natin sa ground. Dapat naman, kabaligtarin yung maging, ano niya, anong tawag nito? Yung maging reading niya. Doon sa kabila. So, ito, kung sa kabila, nagsimula siya ng mataas, ito naman, nagsimula siya ng mababa. Tignan nyo guys, so 132 ohms lang siya, no? So, every time na-adjust natin, dapat yan pataas ng pataas. Since kabaligtaran nga niya yung magiging, ano niyan eh, yung magiging output. So, 1.2 na tayo, 1.4, 1.8, 2 kilo ohms, 3.9 kilo ohms, nasa 4 kilo ohms na tayo, 4.8, yan yung sagad natin. So, yun. Sa test natin dito, parang masasabi nating buo pa siya, no? So, parang maayos pa siya. So, sa resistance, yun ang madalas na tinitignan, no? Di ba? Dito sa potentiometer side niya. Pero minsan, para medyo ma-realize nyo guys, minsan nilalagyan ko siya ng bulb. Di ba? Hindi naman siya totaling, nilalagyan natin siya ng bulb gamit tong battery natin. Mag-a-apply tayo ng direct na voltage sa kanya. Halimbawa, dito sa red, positive ito, sa pin number 1 natin. And then, dito sa black, ito yung pinaka sensor ground natin galing sa ECU, sa computer box. Then, nakatap na siya, no? Para medyo ano nyo lang, ma-visualize nyo lang yung operation niya. Na dapat, habang inaapakan mo yung silinyador, yung ilaw natin mas lumiliwanag or mas lumalabo, parang ganun. So, doon tayo sa mas lumiliwanag habang inaapakan siya. Tap lang natin para makita nyo lang yung function niya. So, yan. Milaw siya, no? Yan. Kita ko lang guys, ha. So, dahil, tanggal. Ulitin natin. So, ito sa ground. Yan yung ground natin. Then, ito yung sa sensor. Teka lang play natin na maayos sa ground para hindi natatanggal. Then, ito yung sa TPS input natin. So, parang walang ilaw, di ba? Wala siyang ilaw. So, parang ganun siya. Dead siya. Parang wala pa siyang signal masyado na binibigay. Since sobrang taas kasi na resistance. Pero dapat, the more na inaapakan natin siya, unti-unti siyang magliliwanag. Ito kasi guys, medyo mataas yung resistance kaya hindi natin nare-read. So, tingnan natin pag medyo malapit-lapit na. Teka lang Ayun guys, lumiliwanag siya pa konti-konti. Yan, di ba? Lumiliwanag, gumihina. Lumiliwanag, gumihina. Parang, ibig sabihin lang, parang pataas ng pataas yung voltahe niya. Diba? Nakaharang pala yung camera. Yung ano. Ayun guys. Yan. The more na inaapakan natin si linyador, nagliliwanag siya. Parang ganun din yun. Parang ganun din yung, yung interpretation ng computer dyan. Pero true voltage. So, parang hinahati niya yan sa 600 division para, alimbawa, kung ano man yung input niyan, 12 volts, hinahati niya yan sa 600 divided by, divide mo ng 600. Yung 600 na yon bawat millivolts na nadadagdag doon, kinocompute niya. Yung kinocompute niyang yon, nagbibigay ng reaction sa sasakyan. It's either sa idle, or sa RPM, iangat niya, papataasin niya. Or, pag nakaapak ka ng konti, ay nire-ready niya na yung makina para magbigay ng power. Kumbaga, nire-reprime niya. Although, kumbaga, parang sabi niya, anytime, ano na to, dediretso na yung apak nito. Nakaabang na parang ganun. So, tanggalin natin to. Pinakamaganda nga to sa sa voltmeter. Parang ganun sa ginawa natin kanina. Pero resistance naman yung in-apply natin. So, daming ways para ma-check siya. So, kung kayo guys, wala kayong gamit na scanner,
tapos suspetsya nyo may sira yung TPS ninyo tulad nito. Halimbawa, pwede nyo gawin yung mga procedure na ginawa natin. Diba? Sabi ko nga kahit na may scanner naman tayo dyan na magagamit talaga. Minsan kasi wala naman sa sensor mismo yung sira, minsan sa wiring, minsan wala lang siyang supply. Kailangan din nating hanapin, or minsan may nag-loose lang. Kaya sabi ko nga, napakaganda na marunong tayo mag-test ng ganito. Na marunong tayo mag-test ng mga sensor natin tulad ng TPS para maiwasan natin yung pagbili ng mahal na parts. Kasi baka mamaya bili tayo ng bili eh. Hindi naman pala yun yung sira, no? So guys, nag-ready ako ng voltmeter para mas ma-interpret natin ng konti yung function niya. Although alam ko sa mga may background sa automotive, alam na nila yan. Siyempre, teka lang. Gusto lang natin mas ma-visualize para malaman natin na, napakaraming way pala para ma-test ito nang hindi ko pinapalitan kaagad. Siyempre, sayang ang pera eh. Baka namili ka niya worth 7,000 or 5,000. Tapos hindi naman pala siya sira. Diba sayang? So, imbis na medyo maitabi mo pa pang grocery, sayang. Diba? Yung positive natin, dun pa rin sa terminal number 1 pa rin. Hindi naman nabago yan. Then, yung ground natin, ito yan. So, may sign naman eh. Ito yung negative natin, yung positive natin. Negative natin, doon pa rin sa terminal number 3 or pin number 3. And then, pag tinap natin yung voltmeter natin, kailangan, yung positive natin, itatap natin doon sa may TPS input. Yan. Then, yung ground natin, syempre, itap natin sa ground. Yan. So, ready na, no? Ito yung voltmeter natin, guys. Dito tayo titingin. Dito natin makikita yung reaction ng TPS. Kung gaano kadiin yung apak natin. So, syempre kasi, yung communication kasi ng TPS through computer, through voltage interpretation yan, ina-interpret niya. So, sabi ko nga, dinidivide niya by 600, tapos, 12 volts, divide mo ng 600. Per parts nun, per millivolts nun, kinocompute niya na yun, kung ano yung gagawin niya kada apak mo. Na naaayon o naaangkop sa program niya para sa pagpapatakbo ng makina ninyo. So, apakan natin guys na halimbawa yung silinyador. Pakita ko lang siya. Habang pinipihit mo yan, pansinin nyo guys, umaangat siya. Yan. Proportional yung pag-angat niya sa pag-apak natin. So, meaning, halimbawa, parang kahit gaano pa ako kabilis, kahit gaano anytime, ganyan naman talaga dapat yung TPS natin eh. Para halimbawa, umapak tayo sa silinyador, sobrang bilis, ay magre-react agad yung makina natin. Di ba? Magre-react agad si Box para sabihin niya sa engine natin, hoy, tara na, aarangkada na, yun ang sabi ng driver. So, kita natin guys, ayun na. Di ba? So, napakaganda talaga kung marunong tayo rin mag-test nito, di ba? Kung yung mga sasakyan ninyo ay 1990s hanggang 2000 or late 2000 model, more on yung mga TPS ninyo tatluhan or apatan. So, swerte nyo, napakadaling testingin, tatluhan or apatan. Medyo madali siyang i-pin out, guys, kung nagets nyo yung logic niya. Di ba? So, nag-apply lang ako ng voltage sa magkabilang dulo, sa power tsaka sa ground niya, then aapakan natin yung throttle. Yan, di ba? Maangat siya. Yan. So, kung meron kayong sasakyan, nag-code siya ng TPS, pina-scan nyo, pwede nyo manually i-check. Di ba? Bago tayo mamili. Or pwede nyo rin tingnan yung supply na voltage, kung may supply ba siya. Pero more on sa mga TPS natin, hindi lahat 12 volts yung sinusupply. Minsan 5 volts lang ha. So, kailangan nating kailangan nating maunawaan yan. So, ibig sabihin, yung 0 to 12 volts conversion na to, pwedeng maging 0 to 5 volts lang. Depende kasi sa sasakyan na gamit ninyo. Depende sa year model, di ba? Depende sa engineer na nag-design yan. So, yan. Tanggalin na muna natin to.
Oops. So, hindi pa tayo tapos guys ha. Meron pa sa kabila. Kung paano testingin itong kabilang side naman niya. So, sabi ko nga, itong left side niya parang potentiometer type yan. Pakita ko lang ulit para siyang tanso, para siyang copper, di ba? Ito namang kabila niya parang contact type or switch type. So, paliwanag natin yung function niya. Halimbawa, ikaw naka-standby yung silinyador mo, hindi mo inaapakan. Yung number 2 tsaka number 3 na terminal, nagkakaroon niya ng contact. Dapat. So, parang yung sinasabi niya sa computer, halimbawa, ito, minimum yung voltage na lumalabas sa kanya. Parang sinasabi niya, naka-ano lang siya, naka-idle. Ito yung magko-confirm kung talagang naka-idle siya. Kasi baka mamaya, naka-apak na pala rito, hindi pa alam nito. Kaya, combine siya. Combination talaga sila. Na halimbawa, ito, pagka naka-idle ka rito, halimbawa, yung voltage kasi na naka-idle is, halimbawa, 0 volts to 0.9, 0.8 volts, 0.87, mga ganun. Sa Mitsubishi kasi yung base voltage niya sa mga ganyan, mga 0.75, mga ganun eh. Depende sa sasakyan, iba-iba. Pero more on, sasabi ko nga sa inyo, 0 hanggang 0.7 or 0.9 volts yung base voltage niya pag naka-idle. Na dapat, i-confirm nito, sasabihin nito. So, dapat ito, pagka continuity test natin, may makukuha tayong reading. No? Reading. So, try natin guys, ha. So, teka. Tap natin. Yung number 1 natin, sanayin natin ang red para sa positive. Kahit di naman yun yung positive natin. Yung number 2 natin, yun yung common line niya. Wait lang. Then yung number 3 natin, yun yung idle switch or off switch kung tawagin. Accelerator off switch. Dapat dito may makuha tayong resistance. Mga less than 100 ohms, ganun. Tap na natin, ito. So, yan. Meron tayong 118 ohms. Dito nakasulat. So, dahil wala tayo sa tamang settings niya o idle settings niya, i-adjust natin ng konti. Actually, dapat ganito yan eh. Naka-adjust siya ng konting-konti. Kasi yung mga TPS, ina-adjust rin ng tama yan pag nakakabit. Yan, pag nasa pedal na. Yan, makita natin 12 ohms na 6.5, ganyan. Na-adjust siya ng konti, kaya adjustable yan eh. Pansinin niyo. May adjustment siya. Kaya nagkakaroon ng adjustment yan para mag-match itong contact type tsaka potentiometer type na sensor natin. So, lagay natin sa continuity test. So, 122 ohms, hindi pa siya tumutunog. Pero adjust natin ng konti. Ayan, tumutunog na siya, 8.5 ohms, diba guys? So, sinasabi niya dyan na naka-idle lang tayo. Pag naka-idle, alam niyo naman yan, diba? Naka-minor lang. Hindi pa tayo naka-apak. Pero, once na continuous nating inapakan yung silinyador, halimbawa, or yung TPS natin, or yung accelerator position pedal natin, nawawala yung contact, pansinin nyo. Kahit anong apak mo yan, hanggang sumagad, wala nang contact yan. Diba? Wala na. Doon sinasabi nitong pangalawang sensor natin or pangalawang socket natin na wala na, hindi na naka-idle. Humataw na yung may-ari. Na, syempre, makikipag-incorporate din dito. Kino-confirm niya na, hoy, umano na tayo, umabante na tayo, or humataw ka na. Dalawa tayo, okay na yung signal natin, parehas okay, parehas nating na-reconfirm yung isa't isa, sabi niya. So, ulitin natin para makita niyo. Yan. In-adjust natin. Hindi pa siya nakaset niyan, kaya ang voltage niya ang reading niya is 108.
Yan. Diba? Pag halimbawa nakaset na siya, nakalagay sa makina or sa silinyador, sa pinakaapakan niya, yan, tumutunog na siya, no? Yan yung naka-idle siya. Pero pag bigla nating inapakan, nawawala. Diba? Kahit sagarin pa natin yan, wala na yan. Meaning kasi, sinabi niya, wala na. Hindi na siya umapak. Pero hindi niya nalalaman kasi kung ano yung degree ng apak mo, kung gaano kalalim, kung gaano ka, anong tawag nito? Kaya hindi mo siya pwedeng gawing sensor alone na mag-isa lang siya. Para siyang brake switch, parang ganun. Parang sasabihin niya lang, oh, wala na sa idle. Yun na. Hindi niya alam kung anong degree, hindi niya alam kung gaano kalalim yung apak mo. 'Di ba? So, yun. Teka. Tapos, ito naman kabilang side niya. Actually, hindi available ang contact type na switch na to sa kabilang side niya. Pero sa ibang sasakyan, available to. Sa ganitong klase ng sensor, hindi. Sa ganitong klase ng TPS, hindi. Makikita mo kung available yung full throttle switch niya kung medyo mas mataba ng konti rito. Iba yung number nun eh. Model number nun, may RD sa dulo. So, pero check pa rin natin. Pakita ko sa inyo guys kung paano testingin siya. So, connect pa rin natin to sa gitna. Yan sa common line niya. Then, ito naman sa full throttle. Ito kasi, pagka pinull throttle mo, dapat madedetect niya. Pero since sabi ko nga, wala siyang ganitong features, hindi siya magkakaroon ng continuity. Pero, pinapakita ko lang sa inyo kung paano. Yan. So, yes natin ha. Ay. Wala, di ba? Kahit anong adjust natin, wala. Kasi nga, wala itong ganoong features. Pero sabi ko nga, sa ibang sasakyan, meron. Meron. Yung contact type natin, lagay uli natin sa battery. Siguro guys, na gets nyo naman yung ano niya, yung concept niya. Gawin natin, contact type siya. In real life, halimbawa, dito yung pinaka-supply niya. Which is dito naman talaga, normally in a car. Tapos, lagay tayo ng bulb, no? Indication, para malaman natin kung naka-idle siya. Diba? Yung positive niya doon nakalagay sa gitna. Which is ganoon naman palagi. Then, yung negative natin, itatap natin dito sa kabilang side ng switch. Yan, nakailaw siya. So, yung tinap ko to sa number 2 tsaka number 3 terminal. Number 2 tsaka number 3 pin. Kung titignan ninyo. Yung number 2 positive. Yung number 3 natin nakaseries sa bulb. Bakit? Para alam natin kung may power na siyang binibigay agad. So, check natin ha. Natanggal. Saan ba yun? Ito, natanggal. So, makita natin, pag naka-idle, medyo mas liliwanag pa ng konti. Konting-konti. Yan, maliwanag yan, diba? Pero pag inapakan natin yung silinyador, nawawala. Yan, nawawala, diba? Ibig sabihin kasi, wala na siya sa idle. Sinasabi niya sa computer, wala na tayo sa idle. Diba? Mag-detect ka na lang ng voltage division na binibigay nitong kabilang sensor. Parang ganun yung sinasabi niya. Kasi nga sabi ko sa'yo, hindi niya alam yung degree ng apak ng silinyador. Hindi gaya nito, nalalaman niya yung degree. Ang problema, kailangan niya talaga tong contact type na TPS sa kabila. Combination kasi sila eh. Para in case na magkaroon ng failure dito, kokontra ito. Or pag nagkaroon ng failure dito sa contact type na switch, kokontra naman yung value na ibinibigay nitong TPS natin sa kabila. So, TPS 1, TPS 2. So, itong resistive type, itong isa contact type. Diba? So, yun lang guys. Nagets nyo naman siguro yung concept natin.